Hello guys! Welcome back to our channel, Idols Kagala TV. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Fujidinso oven. Ayan, so the same time ay gagawa rin tayo ng kasaba cake. Ayan, so ituturo ko sa inyo rin kung paano gumawa ng masarap na kasaba cake. Yung tipong malambot, napakasmooth at hindi matigas at talaga namang masasarapan kayo. So pinagmix ko nga lang dyan yung kasaba na grated, tapos coconut milk, and yung mixture natin na condensed milk at ibap, and egg. Hahaluin lang natin yan mga kagala. Pagkatapos nga niyan ay nagtira na rin ako ng pang-toppings mamaya kasi kailangan natin ng panglagay na topping sa taas mamaya. So ito yung aking gagamitin kasi nga wala akong pan, lanyera lang ang gagamitin natin. At pinahiran ko lang siya ng margarine or pwede na rin nilagyan nyo rin siya ng oil kung wala kayong margarine or butter. So, ganyan lang ang gawin natin. And, pagkatapos ay ilagay na natin yung ating mixture. So, sa paggamit ng oven, ganito ang ating gagawin mga kagala. Kailangan, syempre, isaksak lang natin yung wire para sa ilaw. At, syempre, may laman yung tangke natin kasi hindi tayo makakaluto pagka walang tangke. So, ito ay may ilang layer, 2 layer. So, i-remove natin yung sa ilalim na layer. Yung itim po, yan ang i-remove natin. At ipapakita ko sa inyo ang apoy pagka nabuksan natin. So dito nga natin makikita yung apoy pagka binuksan natin yung pihitan sa taas. Yan yung tinatawag na ignition. Kung hindi gumagana yan sa inyo mga kagala ay pwede namang gamitan ng lighter or ganyan po na pangsindi. So mas safe po pagka may ganyan kayo kasi medyo mahaba. So ayan po. Pinihit ko na nga at ipapakita ko sa inyo kung gumana yung ignition sa ilalim at makikita natin dyan kung gumagana ba talaga at nagkaapoy. Kasi minsan merong oven na hindi gumagana so kailangan ng lighter. Itong amin namang case ay gumagana itong ating ignition. Kaya ipapakita ko sa inyo. So may ilaw yan mga kagala, yun yung purpose ng wire kaya ating kailangang isaksak kasi para magkaroon ng ilaw. Kung gusto mong makita ang laman ng loob, kung kondisyon ng niluluto mo ay isaksak mo lang yung wire. So yan yung pihitan ng oven. At dito nga sa ilalim yung apoy. Ayan, nakikita nyo naman siguro yung kulay blue na nag-ano dyan. Yan po yung apoy. So, in-remove ko na lang dito yung layer. Then, dito ko na lang ipapatong sa screen. Dyan po sa isang layer yung ating mixture. Titingnan natin kung maluluto agad. So, inikot ko lang muna sa 210 kasi magpipreheat tayo. 210 degrees. And, ilalagay natin sa 10 minutes na timer. So, hihintayin natin yung tumunog bago natin ilagay yung ating mixture. Ayan, at tapos na nga mga kagala, kaya ilalagay na rin natin dito yung ating lulutuing kasaba cake. So, bubuksan na natin to kasi mainit na naman at nakapag-preheat na rin tayo. So, kailangan pag gagamit tayo ng oven ay ipipreheat muna natin to bago natin ilagay yung ating lulutuin sa loob. Hindi na ako gumamit dito ng tray dito mga kagala kasi nga pwede naman dito nating ipatong yan diretso. So titingnan natin yan kung agad siyang maluluto. Kung hindi naman, pwede naman natin siyang ibaba ng konti malapit sa apoy para mas mabilis maluto. So first time kong magluto ng kasaba cake dito. Kaya panoorin yung mabuti ang paggamit ng Fujidinso oven. Kung kayo ay bago lang at bago lang kayong nakabili ng ganitong Fujidinso brand na oven ay matututunan nyo pong gumamit ng oven sa panunood ng video na to. So ayan, ipinreheat ko na nga po siya kanina. Ngayon, ilalagay na natin siya sa timer na sa 25 minutes. Kasi ang kasaba cake ay maluluto siya ng halos 1 oras. So, para lutong-luto ang ating kasaba ay gawin na nating 1 oras yung ating pagluluto ng ating kasaba cake. At inilipat ko na nga rin siya dito sa pinakababa para mas mabilis siya maluto. Kita nyo naman medyo hilaw pa. At talagang mabagal siya maluto pagka nasa taas pala yung ating mixture. Dapat pala ay nasa ilalim siya para mas mabilis siya maluto. So, ganun yung technique doon. Ayan. So, first time natin kaya matututunan nyo rin to. So, ito yung ilaw. Kita nyo yung loob. Pagka kayo ay gustong sumilip kung luto na ba ang ating kasaba, makikita nyo yan. Buksan nyo lang yung ilaw.
Ayan, tatakpan na nga lang natin, i-cover na natin, and papababayaan na nga lang natin tumunog yung timer niya. Sinit ko yan sa 40 minutes. Ito nga ang ating pang-toppings. Nilagyan ko siya ng 1 egg, evap and condense. Ito yung tira kanina. At saka natin ilalagay yan pagka medyo luto na yung ating kasaba. So, ayan, luto na yung ating kasaba sa ilalim. So, ilalagay na natin yung ating mixture or yung ating toppings. At syempre, hindi mawawala dyan yung cheese. Mas masarap kasi mga kagala pagka may cheese sa taas, di ba? Yun ang ating gusto. Ayan. So, lalagyan natin ng cheese yan. And then, isiset ulit natin yung timer ng 10 minutes lang para makaluto ng topping sa taas. At ayan na nga, nakikita nyo na mga kagala, malapit-lapit na maluto ang ating kasaba. Ayan. And finally, luto na ang ating kasaba. Ayan, ready to serve na siya. Papalamigin lang natin to mga kagala. Hindi na natin kailangan tanggalin to sa lanyera kasi pwede na natin i-serve to ng ganito. Gagayatin na lang natin. Ayan, kung nagustuhan mo ang vlog natin, at kung may mga suggestion kayo, pwede po kayong mag-comment down below. Ayan. Thank you po sa mga panunood. Ayan. Ito talaga mga kagala ay pag ginaya mo ang recipe namin ay talaga namang napakasarap ang resulta at napakalambot, hindi tulad ng iba na medyo matigas pagka nagagawa ng kasaba. Yan po talaga ay promise, legit na legit, napakasmooth at malambot ang kasaba nyo pagka ganito ang recipe na ginaya nyo. So, ayan. Napakasarap nga naman. Ayan, tingnan nyo naman, ginayat ko na nga lang ng paganyan at kakainin na namin. Kasi excited na excited ako. Kasi first homemade ko to na kasaba cake na ginamit ko dito sa aking Fujidinso oven. At perfect naman ang pagkagawa. Kaya, ayan, thank you for watching mga kagala, and kung bago ka sa channel namin at hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Malaking tulong po yan sa amin. Ayan, thank you for watching. Bye-bye!